Good morning sa mga grade 10 students ng edukasyon sa pagpapakatao. At ngayon ay karagdagang kaalaman para sa ating lahat. Patungkol sa pinag-aralan natin sa week number 2, pagbubog ng konsensya upang makamtan natin ang katotohanan. So gagamitin ko sa umagang ito ang isa sa mga likas na batas moral na tinatawag na objektibo. So pag sinabi nating objektibo, ito ay ang mga katotohanan or kabutihan na nanggagaling sa ating Diyos or Supreme Being kung titingnan natin sa aspeto na ito. So kagaya nga ng ating mga napag-usapan na pag-aralan ng mga unang last week bago magkaroon ng bagyo ay kadalasan i-disregard talaga natin kung paano ba gagamitin ang Bible, especially in our class na kapag binanggit na ang Bible, lagi natin naiisip na tapos na, ginamitan na ng Bible verse. Pero tandaan natin na hindi lamang scientific evidence ang pwedeng gamitin, hindi lamang historical facts ang pwedeng gamitin, or mga philosophical point of view ang pwedeng gamitin. Napag-aralan natin na pwedeng gamitin ang objektibo, ang salita ng Diyos or ang Bible para magturo ng katotohanan. So hindi natin pwede siyang i-disregard sa loob ng school setup kasi parte ito ng likas batas moral. So ano-ano nga ba ang kinabibilangan ng likas batas moral? So nandiyan ang immutable, yung mga hindi nagbabagong mga rules and regulations, for example, death. So lahat ng tao mamamatay. Lahat ng tao darating sa punto na hindi lisanin niya ang mundo at hindi magbabago yon. Walang tao na magsasabi na mabubuhay siya sa mundong ito ng habang panahon or ng habang buhay. Wala. So lahat darating sa punto na mamamatay at mamamatay. So immutable, universal truth, yung mga katotohanan na tinanggap naman ng sangkatauhan. For example, ang mundo ay bilog, di ba? At umiikot ang Earth sa araw, hindi araw ang umiikot sa mundo. So universal truth. And then ano pa ba? Immutable, universal, and then objective, type of objektibo. At ito nga yung sinasabi natin na may mga truth or facts talaga na mayroong sinasabi patungkol na pag pinag-usapan natin ng Diyos. So pagdating sa konsensya, ang gagamitin talaga doon ay objektibo. Kasi papasok kasi yung mga different belief kapag ginamitan natin ng scientific basis. Kaya pala, pag pinag-usapan na ang pagpapakatao, pag pinag-usapan na ang konsensya, ang ginagamit talaga kadalasan ay objektibo. So, sa umagang ito, as your additional learning, meron kayong matutunan dito sa aking ituturo sa umagang ito, a short clip, and hopefully maging sandigan nyo ito pag kayo ay gagawa or malalagay sa alangan na sitwasyon kung gagawa ba kayo ng pagkakamali or kasalanan. So, ang title ko na lang, ang puti ay puti at ang itim ay itim. So, para mas madaling maintindihan, dahil yung iba't ibang kulay, pwede siyang i-mix up eh. For example, green, tsaka blue, pag pinaghalo mo blue-green. Ano pa? Ano pa ba yung mga pagkulay pag pinaghalo-halo? Ay po pwedeng magkaroon ng panibagong kulay. Diba? So, kadalasan yun yung mga mixed colors, no, na nagkakaroon ng secondary. Pero ang puti at itim ay hindi pala siya kulay kung hindi shadow. At wala tayong makikita na pag sinabing light white, dark white, or dark black, light black. Pag sinabing puti, puti yan. Pag sinabing itim, itim. Yun nga lang, meron tayong mga nilalagay na connotation na dirty white. Dirty white pa rin yun, di ba? Kaya lang, nilalagyan siya ngayon
ng isa pang adjective ba tawag dyan na i-describe yung isa para magkaroon ng panibagong meaning. Para yung puti daw na dumihan. So yun lang naman talagang ibig sabihin na yung puti na dumihan. Pero it doesn't mean na nagbago siya ng color. Di ba? Puti pa rin siya, yun nga lang na dumihan. So ibig sabihin nito, class, pag sinabi nating tama, tama. Pag sinabing mali, mali. Dahil tayo, may mga pagkakataon na tingin natin tama yung isang bagay, pero mali pala. At yung mga mali naman na nagiging tama. So hopefully itong bagay nito ay makatulong sa inyo bilang mga estudyante na pumili talaga ng naaayon, especially in objective point of view. So, kabutihan at katotohanan na galing sa Diyos at sa Biblia. Okay. Pag sinabing 1 plus 1, ang sagot dyan 2. Di ba? Wala magsasabi sa atin na 1 plus 1, 3, 1 plus 1, 11. Di ba? Kasi general ruling, binigay yan ng format or standard ng aspeto ng math na kapag sinabing 1 plus 1, 2. Hindi siya pwede magbago. Hindi pwedeng sabihin ng history na 1 plus 1, 11. Hindi pwedeng sabihin ng objektibo na 1 plus 1 is 4. Kung hindi ang sagot talaga dyan ay 1 plus 1 is 2. Ruling. So may rule. Ang puno ba ng mangga ay pwedeng magbunga ng santol? So definitely hindi. Kapag nagtanim ka ng mangga, ang magiging bunga niya ng mangga. Pag nagtanim ka ng santol, ang magiging bunga din niya ay santol. So ruling, kung anong yung tinanim, yan din ang aanihin mo. Hindi naman pwedeng sabihin ng math, so ruling namin, kapag nagtanim ka ng mangga, magiging santol. Hindi. So walang kinalaman ang math or science pagdating dito. Dahil ruling yan talaga na ibinigay na hindi natin pwedeng baliin. Ang tubig at langis ba ay pwedeng maghalo? So, experiment kayo mamaya, kaya sayang yung mantika eh. Diba kapag pinaghalo natin yung tubig at mantika, hindi sila magsasama. So, meron talaga magkakaroon sila ng separation eh. Diba? At ginawa yun ng experiment ng science naman. Dahil meron daw mga density yung liquid na hindi siya pwedeng pagsamahin, no? Maliban na lamang kung i-dissolve siya using kapag ginamitan siya ng solid, i-dissolve siya dun sa liquid, matutunaw kung powder siya. Pero kung same liquid siya, tapos mataas yung density ng isa, hindi siya pwedeng maghalo. So, ang nasabi niyan science, hindi pwedeng sabihin ng mata, hindi, pag pinaghalo namin yan, magagawa namin ng paraan yan. May mathematical approach kami dyan. O hindi naman din pwedeng sabihin ng objektibo, sa amin pwedeng maghalo yan. Merong miracle, di ba? So hindi, pag sinabi na talaga ng general ruling ng science na merong density level ang mga liquid na hindi pwedeng maghalo, hindi pwede. Ang Diyos ba si Satanas ay pwedeng pagsamahin? Yan. Hindi naman pwedeng sabihin ng math or ng science, sa amin pwedeng paggaluin yan, pwedeng pagsamahin yan, hindi. Kasi ang pwedeng sumagot dito, objektibo. Diba? Objektibo. At dito sa objektibo na ito, ginagamitan talaga siya ng Bible-based na evidence. At ito naman yung sinasabi ng karamihan na hindi natin pwedeng gamitin ng Bible kapag pagtuturo na. Hindi ho. Kasi meron tayong certain evidence na pwedeng gamitin. Alam niyo ba yung mga philosophical beliefs, kadalasan yung mga motivational quotations, dito rin naman kinukuha normally sa Bible. So, anong sagot ng objektibo? Hindi. Hindi siya pwedeng pagsamahin. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Diba? Kapag gumagawa ng kasalanan or ng pagkakamali ang isang tao, ang nag-aari sa buhay niya, si Satanas. Kung siya naman ay nagkakaroon ng pagbabagong buhay, definitely nagkakaroon siya ng personal relationship sa ating Panginoon. So isa lang nakita ko kung bakit naagawa ng pagkakamali ang isang tao, o ang isang estudyante, o ang isang teacher, o kung sino pa man. So yung salitang compromise.
Di ba? Yung compromise kasi, ginagamit niya na baka naman pwede. Yan. So compromise meaning accept standards that are lower than is desirable. Di ba? So sa math, hindi nga tayo pwede mag-compromise eh. Di ba? May exact answer doon, may definite answer. Pag 1 plus 1, ang sagot lang 2. Di ba? Pag nagtanim ng pag nagtanim ng binhi ng mangga, magbubunga ng mangga. Pero dito, tayo daw, mga tao, nilagyan daw tayo ng kilos loob, ibig sabihin paglayo sa masama at paggawa ng mabuti. Pero bakit tayo nakagawa ng mali? Dahil dito sa salitang compromise, ano ibig sabihin nun? Para sa akin, yung ginagawa ko, tama. Kahit meron ng tinatawag na universal rule, eternal rule, objective rule. Diba? Kaya pala napapahamak ang tao kasi bakit? Dinisregard natin yung objective ruling na meron palang binigay na rule para tayo maging mabuting tao. So we compromise. Kaya nga nagkakaroon tayo ng tinatawag na white lies. Acceptable sa community yung white lies eh. Halimbawa, pag hindi ako nagsinungaling, kawawa naman yung kaibigan ko, magiging grounded siya, hindi siya makakalabas, kukumpiskay yung cellphone ng nanay niya. So sasabihin ko na lang kasama niya ako kahit hindi. White lies. So sabi nga, ang white lies is a lie. Kasinungalingan pa rin siya kahit anong gawin natin. Diba? So tingnan natin yung mga bagay na kung saan nagkakaroon tayo ng kompromiso. So gagamitin ko is the objective ruling. So hindi ko siya gagamitin ng scientific, historical figure, or any ruling kung hindi the objective rule in the Bible. Kasi parte naman siya ng likas batas moral. So Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ng mabuti, ngunit hindi niya yung ginagawa, ay nagkakasala. So definite talaga yung sinabi ng Bible. Alam mo na yung ginagawa mo na dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. For example, paggawa ng module, paggawa ng assignment, paggawa ng mga activity sheets na meron kayo, pero sasabihin mo, bukas na, nakakasala pala tayo doon. Or for example, inutusan tayo ng mga magulang natin, and then hindi natin sinunod. Meron sinasabi ang Bible doon Ephesians chapter 6 verse 1, honor your father and your mother. So nagkakasala pala tayo kung alam na natin na dapat natin gawin pero hindi natin ginawa. Matthew chapter 5 verse 37, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. So wag na tayong magdahilan, wag na tayong mag-isip pa ng mga ano i-reason out ko. Kung ayaw mo, sabihin mo lang na ayaw mo. Kung gusto mo, let your yes be yes and your no, no. Kasi kapag sinabi mong yes, tapos hindi ka naman pumunta, nakasakit ka na ng damdamin, nagkasala ka pa. So, ganun lang kasimple talaga yung objectivity rule. Hindi talaga niya ginagawang komplikado. Meron talagang definite answer sa mga tanong ng buhay. So, kung oo, kung hindi, hindi. Ano ba? Galatians 5:16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So ito yung mga bagay na talagang struggle talagang mga tao, di ba? Ayaw naman, ano yung kanta? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Diba? So talagang ang pwede lang tumulong sa atin ay ang Diyos, the objective rule, the supreme being, God Himself, Jesus Christ, di ba? Isa lang talaga yung pwedeng tumulong. Hindi math, hindi rin history. Hindi tayo mababago ng history. Hindi rin tayo mababago ng math. Kahit anong computation pa ng math sa buhay natin, hindi niya tayo mababago. Yan. So, nang sumapi daw ang tagsibol, ito yung mga kadalasang problema ng mga tao. So, una, yung tinatawag na katamaran. Yan. So, ang unang papatayin natin sa ating mga buhay ay yung pagiging tamad. Diba? Naku, isang linggong walang pasok, isang linggo na na-declare na break in module on any form of studies ang mga bata. So, talagang humilata, diba? Nagpahinga, nag-relax talaga. And
Di ba, ang hirap makabalik yung isang linggo kang hindi nagbasa, hindi nagbuklat, hindi nakapakinig. And then biglang pagdating mo ng Monday, ESP pa, ganito pa yung ituturo sa'yo. Di ba, parang binabagabag yung konsensya talaga natin na sana hindi pala ako naging tamad. Sana pala kahit paano nagbasa ako or nagbuklat ako. Sana pala hindi ako nagkakram. Di ba, meron daw supernatural power ang mga estudyante. Kaya niyang gawin ang lahat ng module sa loob ng 1 oras. Lalo na kung deadline bukas. Ganun daw kayo, meron kayong super natural power. So, tanggalin ang katabaran ha. Kapag merong dapat gawin, gawin. Huwag nang ipagpabukas, huwag nang ipagpamaya. Dahil yung kinabukasan na yan, magiging bukas uli yan. Diba? Yan. So, kompromiso. Nasa yung kompromiso doon ni David, yung pagiging lax niya. Diba? Masyado siyang nag-relax sa buhay niya. Tayon, napahamak siya. Yan. Sabi naman sa 1 John chapter 3 verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, kung merong ruling yung mga binanggit natin, yung science, yung math, yung history, meron silang rules. Meron din namang rules ang objective side ng Panginoon. At walang iba kung hindi yung sandigan natin, Bible. So, kung ano yung sinabi ng Bible, meron tayong mga certain violations, meron tayong mga guilt feelings na nararamdaman. Di ba? Nakukonsensya tayo pag nakagawa tayo ng mali eh. 2 Timothy chapter 3 verse 5, sila ay magkukunwaring makadiyos. Pasensya na, masakit ito, ngunit hindi naman nakikita ng kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Yung mga kunwaring banal, yung kunwaring mababait, yun pala ay nagkukunwari lang sila. So, umiwas daw sa ganong uri ng tao. So, dapat magpakatotoo tayo. Kung hindi talaga natin kayang magbago, di ba? Seek for a friend na talagang pwede nating mabagi na ng ating buhay, yung mga struggles natin in life. So, pwede rin nga yung mga teachers, malaking tulong ng mga teachers, di ba? Yung mga advisors natin. Yan. So, isa din sa problema, yan yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Yan, yung mga nangunguha ng gamit na nangihiram na binabalik na after 3 years. So yan din ang problema ng mga tao, di ba? Kapag minahal mo na ang pera, yan na daw ang root of all evil. The love of money is the root of all kinds of evil. So, wag natin i-focus yan. Kung ikaw ay nanghiram, uso yan, di ba? Buti na lang talaga yung pandemic, wala kayong mauutangan, wala kayong mahihiraman. Kasi kung nandiyan yan, ano ko, friend, pautang naman. Di ba? Yung kaibigan mo, hindi naman magtatanong kung kailan ka magbabayad. Kung hindi, wala na, nagkalimutan na, at doon pa naging dahilan kung ba't nagkaaway. So, dito sa objektibo or objective rule side natin, ginagamit talaga natin dito ang kabutihan ng Diyos at katotohanan. Kaya kapag tayo nagkakaroon ng konsensya o nakukonvict tayo, pwede tayong gumamit kung yung mga nabanggit natin kanina na universal rule, eternal rule, math rules, science rules, meron silang ginagamit na basihan. Kami rin naman ESP teachers, meron kaming ginagamit na basihan, which is the objective side, the objective rule, ang Bible. So kapag tayo nakukonsensya or kulang tayo sa mga pangaral, patungkol sa pagpapakabuti at pagpapakatao, pwede natin gamitin ng Biblia. So, nawa meron kayong natutunan na dagdag kaalaman sa atin at dito natin tatapusin ang ating karagdagang kaalaman. Muli, sana meron tayong konsensya sa araw-araw. Ang konsensya ay nagagamit bago mangyari ang pagkakamali, habang gumagawa ng pagkakamali, at pagtapos gumawa ng pagkakamali. Dahil ang konsensya ibinigay sa atin ng Panginoon bilang ating kompas ng ating buhay.